you're still trying to catch up on the legacy, close unquote, on the legacy na ek-ek. Kasi gusto mong mapalitan yung nagpoporma na legacy ng Marcos administration. Ano yung Marcos legacy? Putang na pinaka-corrupt na presidente ito, pinaka-tarantado, pinaka-weak, etc., etc., pinakamalaking nakawan sa kanya nangyari, ek-ek, siyang bumudol sa amin, ang dami pinangako, hindi nagawa. 2 taon ka na, papangako mo pa yung mga pangako mo, Diyos ko. Hindi mo nga nagawa yung pangako na una eh. Kaya nga, wala. 2 years, no more time. It's too late in the day, Bongbong Marcos, na magabol ka ng legacy. Because you will be remembered after 4 lousy years. Where in those 4 years, nangyari yung pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan ng bansa natin. Parang mag-comment tayo kasi marami naman vlogger na magko-comment diyan sa SONA, so bigay lang ako ng aking panaw. Let the other vloggers touch on the details, detalye. So what do I think of the SONA? Kayo, comment kayo, what do you think of the SONA? So maingay yung aso, pasensya na kayo kung maingay, magulo eh. So basically yung 1 hour plus na yon ni BBM, parang malikot yung kamay, yung dito, parang malikot, parang na-overdo. Tinignan ko yung mga previous na SONA ni BBM, hindi naman ganun ka pronounced yung kamay, yung kanan na kamay. Pero ngayon, very pronounced. Kaya sabi ko, na-overdo. Siguro tinignan yung dating mga SONA, ganun yung style niya, ginagaya ngayon yung style na ganun. kung si 01 yan, kung si 001 ang nagsosona. Kaya parang mas bata, okay. So anyway, nagsona, standing ovation ang SONA. Galing, standing ovation. Okay. Baka sabihin sour graping ang mga Duterte supporters. Bahala na mga kayo, bahala kayo mag-comment, Sabihin na pagkakaintindi nyo doon sa SONA, ano yung nararamdaman nyo. At share ko sa inyo yung aking pananaw. Which is, ngayon yung pang-5 SONA na niya. 5. So last SONA niya next year, 2027. Kasi 2028, SONA na yan ng next na president. Hopefully, kung walang problema, si Inday Sara siguro yon. Or, kung merong problema, ibang presidente, Kung sino man. Marami yan. Pagka nawala si Inday Sara, kung success sila na pitikin si Inday Sara, kung lang yan. Iba ang mafe-feel na presidente. Okay, kung ika-5 SONA na niya. So I would like to look at it from the entirety, helicopter view, satellite view, entirety ng lahat ng to. Pag ikaw presidente ka ng Pilipinas, mga kababayan, 6 na taong ka lang. 6 na taong ka lang. Therefore, yung 6 na taon na yan, yung unang-unang SONA mo, dapat sa lahat na magiging presidente, lahat na magiging leader, minsan lang maging presidente, 6 na taon yon. Dapat ay state of the nation siya. So kung ano yung aabutan mo, kung ano yung aabutan mong Pilipinas, kasi mananalo ka May 10, kunyari, kung ganun yung election, for example. May 10, alam mo na by and then kung sino mananalo, kung panalo ka na, president-elect ka, halos may 1 buwan, para malaman mo, president-elect ka na eh. So, may dating ka na, naboto ka na. So, dapat, alamin mo na
kung ano yung sitwasyon ng gobyerno. Sa bagay, kung tatakbo ka ng presidente, dapat alam mo na talaga. At may mga debate yan during election, campaign, di ba? So, wag ka naman tatakbo ng presidente. Hindi ka naman dapat maging presidente kung di mo alam yung nangyayari sa Pilipinas, no? So, alam mo basically kung anong takbo ng Pilipinas. So, yung state of the nation mo, yung una, yun yung supposed to be kung ano yung starting point mo. So, mahalaga yung unang-unang SONA because one, you should be able to tell the people the real state of the nation na inabutan mo. Kasi may palis na presidente, papasok ang presidente, sabihin mo, ito inabutan ko. 12 trillion ang utang, 12 trillion na ang utang. Dati yan, 6 trillion, naging 12 trillion. Tapos, ito ngayon, pak, ang financials natin, bla, bla, bla. Ito ngayon yung hinaharap natin mga problema, bla, 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 bla. Ito yung ganyan. Actual state of the nation. Para naintindihan ng tao. Kasi, kung ikaw ay magiging presidente, at biglang bara-bara ka nang maging presidente, tapos hindi mo in-explain yung ano, sabihin mo lahat kung ano yung problema. Para hindi ka later on, sa administration mo, later on, bintang ka ng bintang. Nagsimula yung flood control kay Duterte pa eh. O, yan, ganun ba? So, kung malinaw yung number one, the starting point, any president for that matter, any leader who will assume power, who will assume nanalo ka, magsusumpa kayo, kinakailangan sa unang state of the nation ninyo, sabihin nyo, yung talagang estado na aabutan nyo. You are explaining your starting point para maintindihan ng taong bayan. Ganun pala. Ganun pala. Ganun. Ito yung mga problema. Pak. Ito yung problema. Ito yung mga, Pangalawa, ito yung plano ko. Ito yung vision ko sa 6 na taon. Kung mamarapatin nyo, mga kababayan, pwede mo sabihin yon, dadalhin ko na kayo mas malayo. Yung akin lang kayang gampanan yung 6 na taon, pero yung malayong malayo, kung 50 taon, kung 6 times 10 presidential terms, 10 presidente, 6 times 10, 60 years. So, kung kailan ka maging presidente, 2022 plus 60, 2082. Gusto mo, dalhin mo na ng 2100. Yun na yung pinaka-vision mo. And then, with that vision, ito yung gusto kong mangyari sa Pilipinas, sa term ko, ito yung gagawin ko. Defined, detalyado, at may naka-bullet point. Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, and Year 6 at the end of my term. Para yung susunod, mag-state of the nation siya, sasabihin kung ano yung aabutan niya. BBM, sasabihin ni Inday Sara, tarantadon to, iniwanan ako ng 22 trillion na utang. Iniwanan ako 22 trillion na utang, lintek na to, kung ano-ano, kung ano-ano yung pinangako, kunyari, etc., tas may corruption, etc., bangkarote ang bansa. Yun. Kaya nga, Inday Sara, pag ikaw naging presidente, state of the nation, yung unang-unang sasabihin mo is yung starting point mo. Yung iniwanan sa'yo. Para ikaw, hindi ka mapapasama sa mata ng taong bayan because pagka napasama ka, you lose political capital. Ang mahalaga dyan, sabihin mo yung starting point. Very important yon. Pagka kayo naging presidente ng isang kumpanya, manager ka ng isang ng isang division ng kumpanya o department head ka, you find out what is your starting point and then you tell your boss, bossing, ito yung akin, inabutan. Pak. Ito yung nagpapadya na mag-rally mga tao. Gusto na mag-union ng mga tao. Gusto nang mag-mass resignation ng mga tao, bla bla bla. Ito yung problema ng tao, sahod, bla bla bla. Ito yung maraming absenteeism, maraming O kaya, bagsak yung sales natin. Minalulugi tayo. May bagong new kid on the block. Tinitira tayo. Magaling yung kanilang produkto, etc. Alam nyo,
alam mo as the manager or the head ng department o kung sa finance ka, sir, baon tayo sa utang. Meron tayo nagmamature na loan, blah, blah, blah. Kaya by the time na si Inday Sara maging presidente, State of the Nation, our debt service is 2 trillion every year. 2 trillion every year. Tataas pa yan. Kasi pagdating niya nga 2028, kung umabot si Marcos doon, by 2028, 22 trillion yung utang, more than 2 trillion yung servicing natin. Debt service, 1 trillion para sa principal, 1 trillion sa interest. 22 trillion ba naman yung utang natin lahat eh. So, kung ayun yung starting point mo, malinaw, maintindihan ng tao. Utang na, binaon tayo sa utang. Walang sisihan na sa kasi sinasabi mo na yung simula eh. Bangkarote, ito laman ng Bangko Sentral. Bungkunana, ito laman ng ganito. DBM, ito ang ginto natin. Ito yung ganito natin. Ito, etc., etc., etc. Okay? So, ganon. Hindi natin natinig yung kay Marcos. Apparently, bara-bara yung style, no? Ayaw ko magkamali si Inday Sara, kaya at kung sino man sa inyo mga senator na gusto maging presidente, mag-a-attempt kayo, dapat ganon. Starting point. Very important yon, starting point. Hindi yung pagka in the middle of your term, abe kung sino-sino, pagka nabubuta ka na, sisi ka. Nagsimula pa yan, panahon ni GMA, ganito, ganyan. You have to give the people the state of the nation. The state of the nation. Hindi yung the state of Davao, the state of Ilocos, the state of the whole nation. The state of 120 million Filipinos na inaharap nila. The state of joblessness, the state of drugs in the Philippines, how prevalent, ano yung numbers, ganon. Ano yung healthcare, lahat, everything under the sun. Boom, starting point. And then, pangalawa, yung sinasabi ko, ano yung plano mo. Kung gusto mong 6 na taon lang iisipin mo, bahala ka. Pero ang sa akin, ang suggestion ko sa inyo, kayong mga gusto maging presidente, dalin mo na sa malayo. Vision. No? Vision. Vision is not 6 years. Vision is so many years ahead. It is a dream. Vision is a dream. Libre panaginip. Gusto ko ang Pilipinas ganito. Bungkunana, be-benchmark ka. Etong gusto natin, mayaman lang ng Pilipino, walang Pilipinong iiyak. Yun yung byword natin, yun yung ating walang Pilipinong iiyak sa bansa niya. Ang Pilipino, pinagmamalaking Pilipino siya. Very nationalistic, patriotic mga Pilipino. Yung mga Pilipino nagmamahalan, magdadamayan. Na pagka meron diyang inaping Pilipino, sasaluhin namin siya. Ganon. So, yun yung parang inaano mong vision. Mayaman ang mga Pilipino, hindi kakahiya ang Pilipinas, etc., etc., etc. Ang vision mo, wala na yung korupsyon, etc., etc. You can dream on and on and on kung anong gusto mong Pilipinas. You can add numbers, numero such that GDP is ganito, utang is ganito, burado yung utang. For example, buburahin namin yung una yan. In, kunyari, 10 years, 20 years time, burado na, wala nang utang. Tapos nun, kahit may utang, pero ang laki ng bumabalik sa taong bayan. Infrastructure, GDP, PPP, yung per capita index, no? One Filipino right now is worth $4,440. At the end of, kunyari, 10 years, kunyari, at the end of my term, ang target natin, ganito. Kunyari, is worth $25,000. Vision, it's just a dream, pero it can be. What's nice there is, when you dream, and you divide it into phases of 6 years, it might be doable. Because yung nitty-gritty, yung detalye, pagkatitignan nyo, pwede mangyari. Kasi may plano ka, meron kang etc. You put the right people, etc. etc. So, yun yung Balik tayo kay BBM. So, yung unang taon,
nadinig nyo ba yung kanyang State of the Nation? Balikan nyo, reviewin ninyo. State of the Nation, 2022 when he assumed the presidency. Tapos noon, sinabi mo dapat yung 6 na taon mo. Ano yung plano mo? Kasi, hinire ka ng Pilipino. Kinakailangan, sabihin mo sa mga Pilipino, actually sa debate, sinasabi mo na nga yan, sa kampanya, sinasabi mo na yan. Ngayon, pagka nalaman mo yung State of the Nation mo, i-explain mo yung ano yung plano mo sa buong 6 years term mo. And then, para malinaw. Para malinaw. And then, yung pangalawa mong State of the Nation, which is after 1 year, report ka ngayon sa taong bayan. You will report kung ano yung State of the Nation now after 1 year na nagpatakbo ka ng gobyerno. Kasalanan mo na ngayon yun. Hindi kasalanan ng Duterte yun. Hindi kasalanan ng ano. Inday Sara, after 1 year mo, hindi kasalanan na ni BBM yung kasalanan mo na yun because the 1 year you are chief executive. So yun yung ano ginawa mo 1 year. And then you will be measured by your accomplishments, by explaining to the Filipino people yung unang-una mo, year 0, yung first State of the Nation mo, explain mo sa Pilipino yung purpose mo. Explain mo yung starting point mo. So, alam ng Pilipino and you will be measured based on your performance. Pati lahat ng ahensya mo because you are chief executive. So, if you are, there are numbers to measure you with. Numbers. Kunyari, collection, income ng gobyerno. For example, we're receiving 5 to 6 trillion. 5 to 6 trillion. Kunyari, sinabi mo in the first 6 years, by the end of my term, yung 5 to 6 trillion na yan, magiging XXX, kung ilan, magiging 7 trillion o magiging 8 trillion. Doable siya kung may plano ka kung paano gagawin. Pero doon mo siya kuhanin within your 6 years. And meron kang mga sasabihin na mga plano na within the 6 years, like building a road, building a bridge, building a dam, building kuryente, building ek-ek, no? Kahit yung kubeta lang na tabi-tabi na walang wall. O kaya yung mga iba-ibang project na yung nagigibang tulay. Pero pagka explain mo. So, bakit magandang ma-explain yon? Para hindi ka yung susunod na presidente, hindi nagke-credit grab. BBM. Kasi pagka sinimulan yung MRT 7 ni Duterte at sinabi mo na itutuloy mo yung MRT 7, the credit will go to both of you. Tinapos mo, napondohan, tinapos mo, ito, sinimulan. No? Hindi yung lahat-lahat pasok sa administration mo, ikaw gumawa. Pangit. Pangit yun. Pati yung mga yung mga basa Davao o ikaw ba gumawa nun? Credit grab ang bagsak nun. Kasi hindi malinaw. You're on your fifth zona, naghahabol ka pa na accomplishment. On your fifth zona, second to the last, dapat confident ka na. Yun sa akin, pananaw ko. Mga kababayan, 4 na taong ka ng presidente. 4 na taong kayong presidente. O 4 na taong ka na sa isang posisyon. Anong ginawa mo? 4 na taon. Di ba? Dapat on your 4th year, 2 taong ka na lang. 6 na taon yung kontrata mo, OFW ka. Abay, meron ka na may pagmamalaki. May pangalan ka na, sikat ka na, mahal ka ng kliyente, mahal ka ng amo mo, mahal ka ng subordinates mo. Kasi may performance level ka na nagsasatisfy sa standard. 5 zona. Why are you talking about, why are you talking about this and that and this and that, na yung impact, maliit, isang lugar lang, tapos meron ka namang, meron ka sinabi sa zona na meron ka pang nuclear, meron ka pang space. Oo, kasalanan, Lintek.
Yun yung sa akin, ang pananaw ko ron. Nuloko mo kami. So, the truth of the matter is, ang tingin ko, doon sa zona na yan, if I will describe it in one word, the zona is about survival. Yun yung one word ko. Survival of this administration. You're on your fourth year, second to the last zona, huling zona mo next year, and you're talking of this and that, mga project na nuclear, yung space, Paxilica, Lintec. May problema ngayon Paxilik eh. Problema ngayon Paxilik eh. I'll try to blog na about it. Yung how I think about it, how I look, I will explain it the way I see it, no? Walang masama sa progress. Walang masama sa progress. Pero yung deal, baka yun yung masama. Explain ko na lang bukas siguro. Yung ano natin, dito tayo sa zona. Pang 5 zona mo, dapat confidence. Confident ka na. Hindi yung naghahabol ng legacy. Parang yun ang dating sa akin. No? The way I see it. You're on your 4th year, you should be really confident as the president, as the chief executive, pero you talk about yung pinsan mo, kakasuhan. Inaamin mo merong korupsyon. Ikaw umirma sa budget Nantoko hugas kamay ka, Pontius Pilato ka, pagka yan nagsalita at tinimbog ka niyan, unless nag-usap kayo, pinsan, wala akong masabing iba Pucha, delikado tayo dito. Sabihin ko na muna, sabihin ko, kakasuhan ka para ma-appease yung mga tao, hindi mag-rebellion ang mga tao. Yun, pagka pinag-usapan nyo yan, okay lang kay Martin. Okay, pinsan. okay lang. Pero kung kunyaring naghuhugas kamay ka at i-down mo si Martin, magsiraan kayo niyan. Babalikan ka ni Martin. Hintayin natin yung reaksyon ni Martin. Na? I will not go down na nag-iisa. Ikaw ang pumirma, BBM, ng lahat ng budget. 23, 24, 25, 26. 6. And then yung next year, ikaw pa rin ang pipirma, 7.3 trillion. Kaya nga, mali yung inaamin mo ako na merong nakawan na malaki. Tapos sasabihin mo pa, recovered 20 billion na. Trillion yung pinag-usapan, trillion. 20 billion and then 800 billion pumasok na sa treasury. 800 million, Diyos ko. Paldo-paldo yung mali-maleta na yan. Tapos nun lintik na yan. Nag-standing ovation yung mga magnanakaw. Yay! Hindi kami makukulong. Talaga siya, no? Lokohan kayo Nagluluhan. Ginagago nyo kami standing ovation. Yeah! Di tayo makukulong. Yan yung nangyayari doon sa zona, no? Di tayo makukulong. Si Martin lang ang makukulong. Si Martin lang ang makukulong. Lintik to. Tuloy pa rin ang impeachment. Alam nyo, on the 5th zona, your 4th year in office, something's really wrong if the situation is like that, na nagsasabi ka na may pakukulong ka, pinsan mo, masakit man sa'yo, etc., presidente ka. You don't have to say that. Presidente ka hindi ka presidente ng pamilya mo, hindi ka presidente ng kamag-anak mo, hindi ka presidente ng kahit ano. Presidente ka ng taong bayan. You don't have to say that. Kasi kung matino ka and you're confident, people love you. People love you and then they will just cheer and cheer and cheer. Hindi ka pa nagsasalita, yay! Putragis, ganun. Kasi feel ng tao yung galing mo. Ngayon, nakailang standing ovation ka. Nakailang standing ovation, talo ka pa ng tatay mo ang ano doon, you lack confidence, BBM. You lack confidence. By now, on your 4th year, you should have been
contented, or not the right word. You should have scored already. 3 points, ganon. Scored a legacy. May legacy ka nang naiwan sa tao. Pero right now, on your 4th year, on your 5th SONA, second to the last SONA, you're still trying to catch up on the legacy, close unquote, on the legacy na ek-ek. Kasi gusto mong mapalitan yung nagpoporma na legacy ng Marcos administration. Ano yung Marcos legacy? Putang na pinaka-corrupt na presidente ito, pinaka-tarantado, pinaka-weak, etc., pinakamalaking nakawan sa kanya nangyari, ek-ek, siyang bumudol sa amin, ang dami pinangako, hindi nagawa. 2 taon ka na, papangako mo pa yung mga pangako mo, Diyos ko. Hindi mo nga nagawa yung pangako na una eh. Kaya nga, wala. 2 years, no more time. Yung 2 years na natitira is parang, nag-apply ka na ng floor wax, unang taon. No? Nakita mo yung trabaho. Ang trabaho mo, pakikintabin mo yung sahig eh. No? Parang barak sa academy. Para madali ma-explain, no? Kita mo yung sahig. No? Ang Saturday inspection sa Sabado, ika-6 na araw ng linggo. Magsisimula ka, Lunes. Yung una mong taon, Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, Linggo. Sabado, 6 na taon, Saturday inspection. Lunes, makita mo ngayon, putyan, laki ng hallway anong gagawin mo ngayon? Apply ka na ng floor wax. Floor wax. Patong-patong yung floor wax, ganun. Gabi-gabi, pinabubunot mo na. Nung kami noon nagdala akong floor polisher. Social, sabi ko sa airpot ko no? Dad, pairam ng floor polisher. Wala namang gumagamit sa bahay Katiwang-wang lang dyan, nakita mo, nasa bodega lang. Nasa likod lang ng kwarto ko, nasa kwarto namin. Wala naman nakatira na doon sa kwarto. Nag-asawa na yung panganay, ako nag-PMA, wala na. Sino man ipo-floor polisher mo? Dati kasi kahoy yun na pinapolish nagpalit ng rug yung kanyang bossing sa Forbes Park. Itatapon na yung rug, kinuha ni Dad. Pinakabit doon sa kwarto namin. Hindi nakarag kami. Yan yung wala na yung floor polisher. Kaya sabi ko, Dad, panik ko na sa PMA. Gamitin namin. Di kami nagpo-floor polisher. Social mga plebo, floor polisher. Tapos may hirap pa yung mga upper class Yung mga upper class, yearling, second class, first class, hiraman. Hanggang kabilang kumpanya, umihira. Kabilang umaabot yan hanggang Central Barracks. Sa Melchor Hall kami. Umaabot yung floor polisher hanggang doon sa dulo, hanggang Rizal. Bung core nga humihiram yung floor polisher ni Iging. Anyway, so, yun, po floor polisher. Kasi sabi ko, boom, 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 boom kami. Produce boom, boom para in cadence. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Para bunot, 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 di ba? Nakahilera, isang lot ng plebo, mga 30. Papasada, may nagpa-floor wax, tapos patutuyo ng sandali, and then, ayun na, banat na. Ayan, may kintab na, tapos may ragragais, ang tawag nila. Raragin niya yung sahig, kintab na. Do it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday inspection, makintab na. So, on year 4, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday na, isang SI na, no? Friday, then SI. You'll be judged kung lousy ka o snappy ka na presidente. So, anong nangyari? Ngayon, nagsona ka, hinahabol mo. Nahabol mo. Kaya, yeah! Yay! Space Force! Next year, mira kayo. Tayo na, mga Pilipino. Pilipino naman na anga-anga. Yay! May rocket kami! Hindi nyo alam, rocket na nanakawin yung pera.
Parang budol, no? Scammer mo. Racket. Ilang bilyon ang gagastusin dyan. Ilang bilyon. Putra kasi yan. Uutang na naman tayo yan. Alam nyo pa, para magpalipad ng racket. Anak na po siya, oh. Tapos yung scientist mo, drop out. Drop out yung scientist mo. Anak na to ko, parang problema itong natin. Racket, ha? Samantalang ilan na sa poverty line ng mga Pilipino, ilan yung nagugutom na Pilipino, ilan yung walang pondo sa ospital. Walang pondo O, di ba? Yung pangalayo si PhilHealth Nakranto ko. So, it could have been, you could have changed your image, and the Filipinos will be more forgiving kung yung naghahabol ka ng legacy, sana sinabi mo na lang yung totoo. The real state of the nation. Dapat ganon. Hindi. Pahapyaw-hapyaw kang ganon. Hindi ka nagbanggit ng pangalan. Sinabi mo lang, pinsan mo, etc. etc. Hindi pa sinabi. Bakit? Tapos yung mga congressman na nadiin, hindi mo nag-standing ovation. Yay! Hindi kami makukulong! Hindi kami makakasuhan! It's too late in the day, Bongbong Marcos, na magabol ka ng legacy. Because you will be remembered after 4 lousy years, where in those 4 years, nangyari yung pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan ng bansa natin. Panahon pa ni Magellan hanggang ngayon, the worst corruption ever. You will be remembered for that. Dapat yun, may stigma ka na Yun yung problema sa'yo. May stigma ka na. Kung makakatapos ka, isa pa, kung makakatapos ka, paano kung kunyari, pikum-pika, alam mo, kahit 1 taon na lang pwede ka pang matanggal ng taong bayan pagka sa sobrang pika ng taong bayan. Yan yung So, sa mga taon. Okay. Layout mo sa unang taon mo kung ano yung vision mo. Kahit sino magiging presidente sa mga nanonood, Layout mo. Yung vision mo, yung plan mo para sa Pilipinas. So there's something to check you, measure you with if you're proceeding as you promised or not. Pagka hindi mo natin, report it to the people in all honesty. Nagkangako ka ng 20 pesos sa bigas, sasabihin mo, nagawa na yung 20 pesos sa bigas. Sino nakikinabang? Nasaan? Nasaan yung bigas? Wala akong hanggang ngayon, naghahanap akong 20 pesos sa bigas. Wala, panay ang pinakamura, 38 38, dog food pa yun dog rice. Ayaw akainin na aso. Ang gusto ng aso, yung mga 48, mga ganon, 42. Yung 38, ayaw kainin. Mabaho daw So, yun yung sabi ng aso, aw-aw. Baho-baho. Yung pangako na ilang milyon na bahay, wala. Tapos, kaya nga all promises broken. And then, ano pa yung isang state of the nation na yung nangyayari talaga. Yung mga rally na yan, natuloy ba rally kanina sa INC? Natuloy ba rally? Kasi walang coverage, Kung rally na yan, hindi magrarally ang tao kung wala kang problema. Nagrarally ang tao kasi nagagalit sila na ayaw mong pansinin Nagagalit sila kasi ninakawan sila. Kaya nagrarally ang tao. Swerte kayo, hindi pa nag-aarma sa mga tao. Doon kayo matakot. Pagka nag-armas ang tao, meron dyan mag-armas. 20,000 na tao mag-armas. 100,000 na tao mag-armas.
1 million na tao lumabas na may armas, may bakal, may arnis, may tubo, may baseball bat, may tirador, lahat. Pagka lumabas yung ganyan, good luck, hindi ka makatapos. Tanggal ka, sigurado. Because mapipilitan yung AFP either kumampi sa taong bayan or kumampi sa'yo. Doon natin malalaman. And baka mag one level up pa yan na mag civil war kung ikaw ay hindi bababa. Swerte kayo, wala pang ganun. Swerte kayo. So, nakakatakot yun. Yung galit ng tao, nakakatakot. Yung talagang lahat ng sasagasaan yan. Mahirap kontrolin yan kasi kahit sino init ang ulo na galit-galit na Either na magkaroon tayo ng parang French type o Bolshevik Revolution o French Revolution o whatever. Pwedeng Nepal type lang No? Galit yung tao, lumabas, may mga pambambu tinapon sa ilog yung finance minister nila Kaya ang pakiusap ko sa inyo, Malacanang, huwag niyong paabutin doon. AFP, PNP, huwag niyong paabutin doon na mag-civil war tayo o magkaroon ng revolusyon, no? Huwag na natin paabutin doon. So, limang SONA, 4 na taon, what have you to show for? Any major infrastructure? Question mark. How much did you loan? 7 trillion. Still, parang yung battery, di ba? And going, and going, and going. Di ba? Yung yung ever ready na baterya. And going, and going, and gone. So, takbo-takbo kayo. Bago ko makalimutan, yung nuclear na, di ba nakalagay sa Constitution, nuclear free in Philippines? So, you have to change the Constitution. You have to amend the Constitution, Just a thought, Ay, sabi mo, meron ng nuclear dito. Ang alam ko, may provision sa Constitution na nuclear free ang Philippines. Hindi nyo nga chinecheck yung mga bases yung siyam na bases kung meron diyang mga aeroplano na nandun na yung nuclear armament sa loob. Yung payload ba? Mga bomber. No? Yung mga B-2 Spirit, mga ganun. Yung mga stealth bomber, nandun sa loob ng eroplano. May nag-i-inspect ba? Taga-AFP o taga-gobyerno o mga taga-embassy man lang? Yung mga tatamaan dyan. Kasi kung friends to all, enemy to none, pwede naman mag-inspect Para maiwasan lang ba yung may nuclear dyan at maging magnet tayo for a nuclear war. Yun yung mga gusto kong madinig sana sa iyo. Anong gagawin mo dun sa maleta na nakatanggap? Anong gagawin mo dun sa lumalabas na mga tao na gustong mag-testify? Wala. Anong gagawin mo? I am requesting or I am encouraging the Senate Blue Ribbon Committee to continue with the investigation. Wala. Palibasa kayo. Matatamaan kayo lahat Wala. Kaya niloloko nyo lang kami. Kasi kung ikaw ay totoong tao, totoong presidente, totoong mabait, walang kinalaman, at hindi ka mastermind, hindi ka dyan sa sindikato, kitang-kita na magsasabi ka ng maniniwala na sana ako sa kanina, kaya nga lang wala kahit anong gawin ko I'm trying to look at it from the satellite view na you're on your 4th year, by now, defined na yung legacy mo. Tignan mo si Duterte. Defined na yung legacy niya on his 4th year. May COVID pa, nag-COVID pa sa kanya. Na 16, 17, 18, COVID-19, di ba? 19. 16, 17, 18, 19. COVID. 20. Nagko-COVID pa nun. Pero may tuloy ang bill niya. Tapos nun, binakunahan mga Pilipino. Tapos ginawa ng remedyo, etc., etc. And defined, decisive. Mahal niya ang Pilipino. Hindi niya iniisip na mamatay ang mga Pilipino. He wanted to save as many Filipinos as he can because of that
COVID, ek na yan. There are allegations na may corruption, fine, okay lang yon, imbestigahan, ganun ba? Ako, for one, maingay ako nun eh. Gusto kong maimbestigahan yung mga gagong gumawa ng pera dyan eh. Pwede naman natin balikan, mga kababayan, yung pagka umikot yung gulong. Kung talagang anti-corruption, walang sisinuhin, walang basta pagka naging corrupt ka, sorry, tumawid ka eh. Nagnakaw kayo, yun lang sa akin. Whether kaibigan, whether kakilala, whether personalidad, mahal na mahal ng tao, basta sa akin, nagkasala ka eh, nakinabang ka eh. Yung ganun ba? Nagnakaw ka eh. Kasi yun na lang ang pinaka-guiding principle. Ninakaw mo yung taong bayan. Porque walang dapat dyan, harapin mo yung batas, no? Harapin mo yung ng taong bayan. Kasi sipin mo yan, no? Flood control, may mga namamatay dyan ng mga Pilipino. Mahanip sa konsensya kayo. So, mali. So, yung second year, you will measure, yung second SONA mo, may first SONA ka, nagsabi ka, ano yung plano mo, 6 years. Year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6. Pagka hindi mo nagawa yung year 1, okay lang, meron pang year 2, may year 3, year 4, kasi hindi mo niloloko yung tao, galing sa puso yung mo, gagawin mo. Kasi, yung nilatag mo nilatag nyo yung inyong plano. So, yun yun. No? Kalimutan ko tanggal yung tambak doon. No? Ayun, no? Ng mga aso tulugan. Sa pen ba? So, pagdating mo ng fifth SONA, ika-4 na taon mo na, you go back do sa first SONA, and then you look at, parang nireview mo lang ba? At very proud ka na, wow, nagawa ko itong galing, meron ka ng legacy. On the 4th year, dapat meron ka ng legacy. Sa unang-unang taon, dapat nilay down mo na yung legacy. Sabi ko nga sa iyo Monday pa lang, lalagyan mo na ng floor wax yung sahig. Kasi sa Sabado yung inspection. On the 6th year, when you finish as the president, when you graduate, and then somebody will assume office, yung replacement mo na, siya, very proud ka. Graduate ka na may nakataas ka taas sa kasi sabi mo, nagawa mo lahat. Nagawa mo para sa Pilipinas. At pagka siya nagsona, yung una niya sona, sabi niya State of the Nation, ano yung iiwanan mo sa kanya? Yung maliwanag, di ba? Yun yung niya. Kaya nga, dapat nga gawin natin yan na automatic yan Pagka yung outgoing president, meron ng prepared na ipapasa dun sa incoming president para hindi na siya check na lang, ibabalidate na lang. Para may continuity. So you should be confident already on your fifth, second to the last SONA. You have formed a legacy already, but not trying to go for it, but for it right now, kagaya ginawa ni Marcos ngayon. Sabihin ba naman, space na yan. Gusto mo, yun yung legacy mo, ikaw nakauna. Ikaw nakauna, sa iyo nagsimula yan. Pero kalokohan. The problem, pinapakita mo na meron kang nuclear, meron kang dapat nung mo ginawa yung unang-unang taon mo, hindi yung ngayon. Dapat sinimula mo na nung umpisa ng unang taon para within 6 years na-realize mo. Yung mga project na dapat inaano mo, sinasabi mo ngayon, dapat nung pa lang, binanata mo na. Actually nga kung government to government, yan, yung paksilika na yan, dapat hindi ka na umabot sa paksilika. Kung nag-iisip ka, kung may vision ka, doon pa lang Taiwan, kinausap mo na yung unang taon mo. Na?
Madam Inday Sara, dapat pagka ganyan, sa unang taon, i-layout mo na yung what you will be known for by the future generations of Filipinos. Naka-layout na. Yung year 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yung nagawa mo sa administration mo? In the case of Inday Sara, kung kunyari ngayon, maging presidente siya bigla, 2026, i-layout mo yung unang 2 taon. So, sasalita ka, sona ka, anong mangyayari doon sa 2 taon? 27 and then early 28. Ano yung mangyayari? For which you will be measured pagdating ng 2028, boto ka ng tao kasi nakita ng tao may accomplishment ka dun sa sinabi mo, nag-reboot ka kunwari, no? Bungko na, nangyari lahat, pak, in 2 years. Naayos. Pagdating na 28, wala, no-brainer, wala kang kalaban. Naayos na yung COMELEC, naayos yung Senate, naayos yung Congress, naayos yung Ombudsman, naayos lahat, DILG. That would be something. Sa 2 taon na iset mo. Ang kaganda nun, may 6 na taong ka. Kasi, sasabihin mo ngayon, ito yung vision ko. And yung sinasabi ko, walang masama sa panaginip, dalhin mo na doon sa dulo, 2100. Philippines 2100. At yung mga susunod na presidente, doon susunod. Doon na susunod. Kasi yun yung we will make it a law. Yun. Part of our law, part of our constitution maybe, or a Republic Act na ganan ba? Maybe part of the constitution. So yun yung ano natin. Para may continuity, hindi yung pasikatan, hindi kanya-kanya sungkit ng legacy niyan. The legacy will be being able to accomplish yung 6 years na dapat yun yung gagawin mo. Kasi meron kang overall na projection na by the end of, kunyari, 24 years, for example, 24 years, nandito na yung Pilipinas. So that is 4 na presidency, 4 na tao. Tuloy-tuloy yun. Pagka ganun tayo, magandang Pilipinas. Maganda abutin natin. Ngayon, si BBM, naghahabol ng legacy. Imagine, no? Wala naman nakulong. Ang kinulong nun si Marcoleta, tsaka si Defensor, si Mike Defensor. Ang kinakasuhan nyo, yung mga nag-iingay, yung mga wala talaga sa hulog yung administration. One word is, if I will describe the SONA, it's all about survival. Survival of Marcos BBM administration. The SONA is all about survival of the Marcos administration. You're trying to show na you have done this, done that, ganon, and then you're going to do this, and then in the end, meron pang space, meron pang nuclear energy, tapos may paksili ka. Wala talaga. Wala sa hulog. Meanwhile, hindi mo sinabi, magkano na yung ano ng tao. Ilan yung poverty line, ano yung improvement ba? Walang ganun. Walang detalyeng ganun, di ba? Nadidinig kayo, mami? Sa payroll, So, what we heard were more promises. Credit grab meron din. Merong lies, mga nagsisinungaling din, na ginagawa na, pero actually hindi pa. Meron naman sinabi na nagawa niya sa administration niya, pero actually nagawa pa kay Duterte pa yun, di ba? May nag-comment nga dyan na yung cellphone ninyo, nung pinapanood nyo kanina yung SONA, kung makakapsok lang yung kamay, no? At pwede mong patukan, makapasok kayo. Kunyari, ito yung kamay ko, makapasok sa cellphone yan, makapasok dyan sa cellphone. Habang nanonood na SONA,
kutusan mo. Putang ina. Ako nakailang mura kayo. Ako putang ina. Putang ina ka. Tangina mo. Pinabudol mo kami. Gago ka talaga. Tangina ka talaga. Budol ka talaga. Bla, 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 bla. Tapos space ka pa. Lintik. But you spend excess money sa space na yan. Do you think it's proper? May mga namamatay na Pilipino. Yung 7.3 trillion na budget for next year, hindi po pa nga pwedeng ayusin. Hindi mo naayos yung corruption sa administration. Wala ka napapakulong. Ang daming congressman na involved dyan. Oh, ang daming department na involved dyan. Tapos nun wala. Kaya nga, Martin Romualdez, tingnan ko kung ikaw ay ano lang, yung ano lang, basta-basta ka lang. Pwede kang pitikin lang ni Bongbong Marcos. Ay, nako. Kayo maglalaglagan kayo at the expense of the Filipino people. You're trying to picture that everything is okay, pero it is not. Sabi ko nga, rally mga tao. Okay ba yung may nagbarilan sa Senado? State of the Nation. Okay ba yung Senado nagkaroon ng Senate President tapos nagkaroon ng palitan, tinakot yung senador, lumipat, ganon. Anong klase yun? Di ba? In your administration yung nangyari. Tapos impeachment, bla bla bla. Pinipilit na yung Vice President, 125 million. Iahabol sa kanya 125 million, pero yung 4 billion na confidential fund mo. Confidential fund kay Inday Sara na 125 million nahabol. Tapos clear ng COA. Tapos ito, 4 billion. Taon-taon. At yung ibang agencies, mayroon din. Bali wala. Tapos parang ngayon, sinisingil out Inday Sara. Guilty. Tapos nun, yung grave threat at inciting to sedition. Something's wrong with your administration, BBM. Uniteam yan Tumakbo ka, uniteam Taasan kayong kamay. Nagkumpanya kayong dalawa. And here you are, in-impeach. Yung tatay, tama ba yon? Nangyari yon in your administration in the past 4 years. Yung tatay, tinapon nyo sa ICC na may korte naman dito. Kaya nga, panay kayo baloni, panay kayo mga wala sa hulog. Lolokin nyo taong bayan, sa totoo lang. In your attempt na in the last 2 years, makakatapos ka. You're trying hard na bulay ng taong bayan, sa totoo lang. May standing ovation pa kayo. You're admitting that there is a problem in corruption. You're admitting because no less than your cousin, Romualdez, na hindi mo banggitin yung pangalan, masama ang loob mo. Ba't masama ang loob mo? Mas masama dapat loob mo, may namatay na mga Pilipino dyan sa bahan na yan. Masama dapat loob mo, ninakawan taong bayan ng trilyon. Hugas kamay ka. Ano yung PCSO? Ano yung ginto na binenta mo? Ano yung Maharlika Fund? Ano yung PDIC? Ha? Madami! Tapos now you're trying to paint yourself na ikaw matino ka, na ikaw ay mabait na presidente. You're trying to pull the Philippines together when in fact the divisiveness happened in your 4 years of being president. Putragis ka. 4 na taong kang presidente. Kaya ka hiwa-hiwala yung Pilipino ngayon na polarized ng gusto kasi nagbabayad kayo ng vlogger, troll, mainstream media para sirain ang pagkakaisa ng Pilipino. May mga Pilipino ngayon mukhang pera, bayad, maninira ng kapwa Pilipino at magbabago ng naratibo. Di ba? Anong klase yan? Sa totoo lang, panay kayong mga demonyo, panay kayo kawatan, demonyo, mga walang niya kayo, at sinira ninyo
ang tiwala ng taong bayan. Betrayal of public trust. Kayo nagbetray ng public trust. Kayo. At gumagastos kayo pera ng taong bayan para yung kapritsyo ninyo masunod. Which is 2028. Hindi makatakbo ang pinakakalaban ninyo, isang Duterte. Natatakot kayo kasi pagka yan nakaupo, yari kayong lahat. Hahabulin lahat ng korap. Korap kayo. Takot kayo, no? Takot kayo kay Inday. Pero hindi nyo naiisip, yung 2028 na yan, kahit wala yan, pagka si Inday Sara, pinwersa ninyo talaga, binaboy ninyo, siniraan ninyo, babangon yung tao sa galit. Kasi ginagago nyo kami eh. Yun yung ano doon. Kaya nakakatakot yung sitwasyon. Binaboy nyo ang Pilipinas, sa totoo lang. Hindi mga Duterte bumaboy ng Pilipinas. Kayo ang bumaboy. Sino ba nagnakaw ng trilyon? Sino nagbenta ng ginto? Na walang alam natin. Hindi namin alam kung ano nangyari. Pinagbenta, nasa na? Sino man nagkabahay sa Forbes Park? Ha? Sino gumagawa ng sakana? Ngayon lang nakadinig ngayon, ha? Ngayon lang nakadinig. Bahay. Kondo, pupunuin ng pera. Diyos ko, gagawin bodega. Mismong bahay. O kondo, yun ang pinaka-kahadeyero. Mario Joseph, limpak-limpak na pera. Ilang bilyon na nilalagay yun dyan. Ayaw yung lagay sa bangko eh. Kasi may paper trail. And tayong mga Pilipino at lalo kayong mga nakaupo sa pwesto, tinotolerate ito. Kaya nga maraming Pilipino ang init ng ulo, ang sama ng loob sa mga nangyayaring ito. Now, the SONA, ang inisip nyo, it will save you. Ewan ko sa inyo. That's why, sipin mo yan, sinulat ko yan, flood control, PCSO, Marlica Fund, PDIC, budget insertions, maleta ng mga syndicate, 1.3 trillion ba? 1.9 trillion yung unaccounted for, yung something na kumbaga sa dapat imbestigahan. So, ang question dyan, pati yung ginto ng binenta yung ginto. So, ang question dyan, pinagmamalaki mo pa nga yung yung mga foreign direct investments, no? Wala ka BBM, niloloko mo lang talaga ang taong bayan. Ako, hindi mo maloloko. Kasi alam ko yung numero alam ko yung pupuntahan nito Babaon mo lang lalong Pilipinas sa utang. Next year, 7.3 trillion. O anong gagawin ninyo? Ang kikitain lang natin, 5 to 6 trillion. Gawin mo ng 5 trillion. 2 trillion debt service. 3 trillion na lang effective mo. Babudget ka ng 7 trillion. Diyos ko. Utangin na. Kung 6 trillion, may 4 trillion ka, utang ka ng 3 trillion. Local o foreign. Kakanain ninyo kahit mataas ang interest. Patay ang taong bayan para lang meron kang sasabihin na nag-iwan ka ng space, legacy. Nag-iwan ka ng nuclear power. Stupid.